Handa namang magkusang loob na bumunot sa sariling bulsa ang ilang kongresista para maagapay o umagapay sa mga apektado ng taas presyo sa krudo dahil na rin sa nangyayaring tensyon sa gitnang silangan. Si Bien Manalo para sa 13 sa tanghali. Sa harap ng nararanasang taas presyo ng langis, bunsod ng nangyayaring gulo sa Middle East, handang mag-donate mula sa sarili nilang sweldo ang mga kongresista para makatulong sa mga apektado nating kababayan. Hinihintay na lang nila ang inisyatib ng liderato ng Kamara sa naturang hakbang. I'm waiting for the initiative to come from maybe from some sectors of Congress, and once that happens, siyempre tutulong talaga tayo kasi alam natin kung gaano kahirap yung dinadanasan ng mga Pilipino ngayon, especially yung nasa public transport. And of course, we will try to push for social relief para sa kanila. That if may direktiba ng House leadership, we are willing to abide by it. Na to contribute, to share a portion of our salaries para makatulong sa ating mga kababayan. Makakatulong. Pwede natin i-suggest yun. Mungkahi naman ng ilang kongresista ang pagdaragdag ng libreng sakay at paghahain ng resolusyong tutugon sa pangangailangan ng publiko. There's no problem about that, about putting up our own personal support to our constituents that are affected. I'm talking about the long term. Ako, I'm willing to donate. No, wala nang problema ako. Hindi natin alam kasi kung gano'ng katagal pa ito. And based on what they're saying right now, parang magtatagal pa ito. It might be a prolonged war. Tiniyak naman ni House Speaker Faustino Boyedi III na suportado nila ang mga hakbang ng gobyerno. Ito'y matapos ideklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency at pagsasabatas ng Republic Act 12316 na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang suspindihin o tapyasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bien Manalo, 13 tanghali ng Congress TV.